Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ipinagluto ni Tinding ng tinola si Catherine upang makabawi umano siya dito at humingi ng paumanhin kay Catherine dahil napagkamalan niya itong magnanakaw. Mabuti na lamang at may magandang loob itong si Catherine at nasarapan sa niluto niyang tinola. Samantala napadaan naman si Tanggol sa simbahan ng Quiapo kaya naman naisipan niyang pumasok sa loob upang magdasal. Sinabi nga ni Tanggol sa Panginoon na nagpapasalamat siya dahil binigyan pa siya nito ng pagkakataon upang makalaya at para makapagbagong buhay at sana umano sa kanyang paglaya ay matanggap siya ng kanyang pamilya. Sinabi ni Tinding kay Noy na parang hindi umano marunong magmahal si Senyora Bettina at ang mahal lang nito ay ang sarili niya dahil sa pagtrato nito kay Catherine. Sa kabilang banda, nagtungo si Tanggol sa kanilang lugar at nakita siya ng mga tambay. Sinabi nga ng mga tambay kay Tanggol kung alam na ba ni Rigor na laya na siya at tanggapin naman kaya siya ng kanyang tatay Rigor kapag umuwi siya sa bahay nila. Lalo na umanong si David na mainit sa kanya. Saad nga ni Tanggol na ang kanyang lola Tinding lang at si Santino ang kanyang kasundo sa kanilang bahay. Maya-maya pa nang makarating na si Tanggol sa kanilang bahay ay nakita naman siya ni Chairman. Sinabihan nga siya ni Chairman na tumigil na ito sa mga maling gawain niya. Ipinangako naman ni Tanggol na magbabagong buhay na siya at tumuloy na si Tanggol sa kanilang bahay. Samantala habang sa pwesto naman nila Tess ay sinabi sa kanya ng isang tendera na nakalaya na si Tanggol. Kaya naman gulat na gulat si Tess at tinanong nga nito kung paano nilang nalaman na laya na si Tanggol. Kaya naman sinabi ng mga ito na nakita nila papasok ng San Dimas. Kaya naman sinabi niya kay Santino na kailangan nilang bumalik upang maunahan nila si Tanggol na makauwi ng bahay at dali-dali na nga sila ni Santino na umuwi. At nang makaakyat na si Tanggol sa kanilang bahay ay narinig ni David ang boses ni Tanggol kaya dito agad niyang kinuha ang baril hanggang sa pagtulungan si Tanggol ng mag-ama. At ang mga dapat nating abangan, huli na ang lahat na dumating sina Santino at Tess. Kaya naman walang nagawa si Tanggol kundi umalis na lamang, sumama ang kanyang loob kay Tess dahil hindi man lang siya nito nagawang ipagtanggol. Habang si Roda naman ay pinairal ang pagiging matapobre dahil daw sa marami na siyang ipon at pera na di kalaunan ay maho-hold up sa Quiapo kung saan si Tanggol ang mapagbibintangan. Sa mansyon naman ng mga kabalyeros ay kinausap na ni Senyor Pacundo sina Marcelo at Dante at nabalitaan niya umano na isa lang ang nakalaya sa mga taong sinabi ni Marcelo. Kaya naman nang hinahanap ito ni Senyor ay walang maipakita si Marcelo.